So ngayon mga ka-e-bike, mga ka-e-biker, so isusubukan natin siya. So ito throttle natin. So ayan. So ito natin. Koso. Itong positive ng koso, so kumuha ako ng, pinutol ko yung 72 nya, yung 72 nya dito nakakabit, pinutol ko. So itong maliit na to na wire, 12 volts na to na galing sa converter nya. So ito lang yung kinuha ko sa koso, yung orange nya, yung light blue nya, tapos yung black, ito yung positive, tapos yung green, ito yung negative. So ito yun, positive nya saka yung negative. So ito yun, yung green negative saka yung positive nya. Tapos yung sa sensor nya, yung sa may hub nya. So ang pagkabit nya pala ng sensor nya mga ka-e-bike sa speedometer nya, so ito yun. Ito yung magnet ng speedometer natin. Tapos ito naman yung sensor nya. So ang ginawa naman ng may-ari nito kasi, so marunong naman yun. So binutasan niya yung plate nya. Tapos sinalpak niya yung buo yung magnet. Tapos nilock niya dito. So yung magnet kasi may lock yan. So kung sa inyo, kung gusto nyo idikit or butasin, pero gawan nyo ng paraan kung paano nyo magagawa ng paraan para mabutasan yung ano nyo. So wag nyo lang isasagad kasi ito yung pinakalock ng plate natin sa papunta sa RPM natin. So tapos tansyahin nyo rin yung paggawa ng bracket nya para yung sensor nito mababasa yung magnet nun para pumalo yung ano natin, yung digital natin na speedometer. So dalawang magnet lang yan mga ka-e-bike. So ito yung isa, ito, tapos yung isa, so yan. Tapos pagka ano pala mga ka-e-bike, tips ko lang sa inyo, so higpitan nyo maigi to para hindi lumuwag. So baka mamaya lumuwag tapos pumasok dito yung sensor natin dito sa plate nya, so baka magkaroon pa tayo ng problema. So kailangan lang natin talaga safety lang tayo para ano, so higpitan natin na maigi to yung pinaka-lock ng ating sensor. So yan lang mga ka-e-bike. So ito naman yung dinugtong ko. Ito yung wire na sinasabi ko na buo. So 6 ang laman nito. So pwede kayong bumili dyan sa mga hardware kung per yard ang ano nya, yung sukat. So ito namang dalawa na to, itong tatlo sa sensor nya dun sa koso, dito sa digital nya na. So pagdating naman dito yung dalawang wire, itong itim pula na to, so ito naman yung standby mode nya sa oras nya dito. Yung green, ito naman yung sa kinakabit ko sa whole sensor nya. So yung green nakakabit ay yellow black, ito yung magnetic nya para doon sa RPM nya, para gumana yung RPM nya dito. So ito naman yung purple na to, ito naman yung standby mode nya. So dito naman nakakabit to sa kulay pula. So 12 volts din to.
So naka-lithium kasi sa mga ka-e-bike. Ang ginawa ko sa kanya, so ganito ang ginawa ko sa kanya, yung ano niya, yung battery niya kasi naka-lithium, hindi siya naka-acid. So kumuha ako ng isang ano, bali ang converter nito dalawa. Ito yung pinaka ano niya sa harness, converter niya, supply niya sa harness na 12 volts. Tapos ito naman yung extra 12 volts na converter. So ito naman yung sa ano niya, sa may dito niya mga ka-e-bike, speed meter niya. So yan, tingnan nyo mga ka-e-bike, may makikita kayo dito. So nakapatay yung susi niya na. So nakikita nyo yung oras na yan. So babaguhin namin yan mamaya pagka ano, pag natapos na namin ito lahat. So yan, kahit nakapatay ang susi nyo, so nakabuhay pa rin siya. So ang ginawa ko dito, itong positive na to, positive niya papunta doon sa green. So dito naman sa positive ng bottle niya, kinapit ko. So pagdating naman dito sa isang kulay itim na converter, so dito naman sa dulo niya naman, sa negative niya ng bottle niya, kasi nakarekta kasi to papuntang battery to ng lithium, yung dito niya sa papuntang bottle. Yung kulay dilaw na to, so ito na yung supply niya na 12 volts. So doon ko naman siya tinap doon sa kulay pula. So nakita nyo kanina doon sa tinuro ko, yung dalawang kulay nung kulay ano na yun, sobra na yun, yung green saka yung pula. So ito na yung 12 volts niya, yung sa standby mode niya para sa oras natin, doon sa speed kilometer natin. So yung green naman, so tinap ko naman dito yan, dito mga ka-e-bike, sa kulay green ng hall sensor natin sa e-bike natin, para sa RPM natin, para pumalo yung RPM natin doon. So yan lang mga ka-e-bike. Ngayon susubukan natin yung ano niya, yung koso niya. So ito naka ano na to, na wiring ko na siya. So ito nakikita nyo may oras pa siya. So pag pag sinusi ko na yan, so yan makikita nyo siya. So ngayon mga ka-e-bike, pag maglipat tayo ng oras, long press tayo sa K1. Ito K1 to, ito naman yung K2. Long press natin. So yan. Tapos pag nilipat naman natin yung oras niyan, so dito naman ulit tayo sa K1. So pindutin na lang natin ito. So ano oras na pre? 20? 20 na siya. 29. Kasi itong kuso natin 24 hours to mga ka-e-bike, yung oras niya. So pagka nilipat naman natin dito sa isang ano, sa side niya, Sa minutes niya. so yan na, 20 na siya. So long press din natin ulit siya. Yon. 30. Tapos doon ulit tayo lilipat. Doon tayo maglilipat ulit sa isa. 30 na ba? So yan, pagkatapos niyan, so pabayaan nyo na lang kusa na siyang mamamatay. So yan na. Pag once na pinatay natin yung mga ka-e-bike, so may matitira pa rin dyan, oras pa rin yan. Standby mode. Yun. O, ito na yung susi. Hours at minutes. So ito na yung ano niya, yung standby mode niya, yung sinasabi ko kanina na ano, yung doon sa may kinapit ko kanina dito. Kasi pagka once na naka-lead acid sa mga ka-e-bike, so mas madali siya, kaya hindi na natin kailangan ng converter. So ang gagawin natin, doon natin itatap sa may unang positive ng negative natin papunta sa harness natin. Yung positive niya, so ito yung positive niya sa may standby mode niya. So ito naman kasi, ang nangyari kasi dito, naka-lithium siya. Pag once na pinapatay kasi itong susi na to, so wala talaga siya lahat. Patay talaga siya lahat. So ginawan ko siya ng paraan para magkaroon ng standby mode. So yun, ito, kinapitan ko siya ng converter. So yun lang mga e-bike, maraming salamat. Tatapusin muna namin itong e-bike na to para maayos na lahat. So mamaya abangan nyo pag natapos na to. Yun lang.